So, first question ko po ay yung, di ba po, ang Los Baños ay may, part ng Los Baños ang Laguna Lake, may portion po. So, maraming mga mangingisda yung umaasa sa ating lawa. So, meron po ba tayong plano para maprotektahan at pangalagaan yung mga water resources natin dito sa Los Baños? Ayun, ayan, thank you. So, Mm. for your first question, yung as per the Laguna Lake, I think portion nga din yung kinukuhanan natin nung water supply sa Yes. Los Baños for Los Baños citizens. However, ang mga more on sa in terms of conservation kasi ang mas pinapatupad diyan ng um, Municipality of Los Baños, which is actually kung alam mo na ang running mate ko or ang in-endorse kong mayor is the incumbent mayor. So kami actually sa state meron kami kanya-kanya. So for the environment kasi I think aware ka naman na ang hinahandle ko ngayon is health, nutrition, and sanitation. So as part of the sanitation part, so I am currently and patuloy tayong nakikiugnayan sa LARC to ensure the quality of the water. So lagi nilang nire-report yan, yung level ng mga chemicals na nakikita nila doon sa water supply natin. Although hindi naka-specify doon kung aling part doon yung from Laguna Lake. Pero as per the protection of the quality of water, meron tayong ongoing memorandum with LARC na nagre-report talaga sila sa akin and the Municipality of Los Baños sa water content na nakikita nila doon sa water na sinusupply natin sa mga tao. Yun yung connected din siya sa health. As per the conservation naman, I believe ang gusto kasi gawin um, sa Laguna Lake is completely alisin na siya as water resource for the people. So yung LARC, nagawa sila ng pumps na underground para hindi na gamitin yung Laguna Lake. So Laguna Lake, ang gusto kasi nilang i-achieve dyan is gawing tourist spot for tourism purposes and of course for livelihood purposes ng mga mandaragat or mga nagbabangka. Yun yung livelihood ng mga fishermen natin sa Los Baños. So hindi na siya actually nire-recommend para maging water source. Parang ganun na yung kaya in terms of conservation hindi siya for para for water supply. Kino-conserve siya for livelihood purposes and tourism. So kung makikita mo yung mga ongoing projects ng Laguna na engaging Laguna Lake, it's more on pagpaparami ng fishes, pagpapaglilinis, para maganda siya sa terms of tourism. So para lumaki din yung livelihood ng mga fishermen natin. As per um, pagiging water source for intake ng mga citizens, hindi na siya masyadong nire-recommend. The Laguna Water who will handle, who is our partner for pagsusupply ng tubig, I think gumagawa sila ng mga ibang source. So nagdidig talaga sila from underground to supply yung water. And I believe may mga pumps na rin talaga from that na ayun. So, meron na po palang continuous coordination tsaka plano with LARC. Mm-mm. Oh, okay. Ang ganda nga nun. Oo. So, Tapos, i-check natin yung oo, lagi yung quality ng water. quality. Mm-mm. Ayun po. Thank you po. Second question po ay yung sa pag-address po yung mga problema natin sa basura, sa plastic po sa Los Baños. Lalo na po ngayon, parang talamak na po ulit yung paggamit ng plastic. So, meron po ba tayong paraan para ma-address yung ganong issue po ulit? Actually, yung Menra natin, they handle yung waste management natin. It's the, I forgot yung whole name. Pero Menro yung department na nag-handle nito. So, um, under din sila ng mayor's office. So, I think um, strict implementation talaga ng no plastic policy kasi that still stands still.
andun pa rin naman siya. Pero hindi na kasi nga ganun ka-strict as you may see or you may have observed. Hindi na siya masyado strictly implemented. So I think ang kailangan lang naman doon is ma-reinforce yung strict implementation para lang makontrol ulit natin yung plastic. I believe the team bagong Los Baños, pag umupo ulit si Mayor the next coming term, I think gusto ni Mayor i-adopt yung ginawa ng UPLB, which is the Clay Go policy. So gusto namin yun actually i-implement sa next term na we encourage people to practice Clay Go. And yung in terms of that, gusto namin siya i-promote sa schools, sa businesses. So para lahat yung channels ano siya, maging effective yung magiging ordinance ng Clayco. And then ako, personally, pinasok ko kasi yung ordinance establishing the Science and Technology Council. It's an SNT council na based sa LGU. Galing kasi ako sa DOST. So, so gusto ko i-apply yung mga projects or mga programs ng DOST na science-based dun sa mga ginagawa nating programa sa LGU. So parang government to government yung ideas or yung um, implementation ng mga projects. Sa third question po, ito po ay tungkol naman sa climate change and disaster readiness. So, paano niyo po matutulungan o may plan po ba pag sa Los Baños po, yung mga kagaya po na nangyari ng bagyong Christine. So, hindi po natin ina-expect na magiging ganun kalala yung bagyo. So, paano po natin, hindi naman natin mapipigilan yun, pero yung ano po, mabawasan lang yung mga damages. So, meron po ba tayong mga paraan para doon? I believe kailangan natin i-review yung IRR ng MDRRM. So kung ano yung implementing rules natin. Like when do we call na nasa state of calamity ba tayo agad? Kasi until now, I believe nasa state of calamity pa rin tayo, hindi pa siya nililift, 'di ba? So ibig sabihin wala ba tayong IRR para lang um yun yung sinusundan natin. Kumbaga, yun na yung Bible natin when it comes to natural disasters. Alam na nung tao, any legislative, any branch ng LGU natin, alam na nila yung gagawin pag may natural disasters. And of course, siguro, ano to improvement ang pinakakita ko, nakita ko kasi infrastructure, yung pinaka naging isa rin na naging problem or urban planning. Although ito kasi malaki siyang usapin kasi matagal nang nakatayo yung mga bahay dito. And also, at marami siyang maaapektuhan pag pinag-usapan yung urban planning. However, ang nagiging maganda kasi sa pamumuno ni Mayor Ton is that um, tinitingnan niya yung talagang sinusulong niya yung pabahay project na which is ang pinaka target population nun or beneficiaries are people in the danger zones. So yung mga barangays natin na merong nakatira sa coastal areas like um, Baybayin, Bambang, Barangay Mayundon, Malinta, and Bayog. Sila yung mga nasa coastal areas. Sila yung priority na beneficiary ng pabahay project kasi sila yung binabaha. So when it comes to preparedness for natural disasters, ang sagot kasi ni Mayor doon, alisin na talaga sila sa coastal areas. Tapos yung coastal areas na yun is ma-rehabilitate para hindi na siya babahat talaga, ma-reach yung mga non-coastal areas naman. So yun yung isa sa sinusulong na project ni Mayor to na I think is very, very good. Pero nakita, and isa pa, yung ano naman, we have the modern waiting sheds. Pag nakita mo yun, meron yung LED screen. So balak kasi nila gawin yun for information dissemination. So kunyari magkakaroon ng bagyo. So yung LED screen na yon, nagfa-flash na siya ng mga kailangan mong gawin, mga hotlines, ganun-ganan. So at certain time, pag malapit na yung bagyo, tsaka lang siya papatayin. So, I believe, isa rin sa ako, isusulong ko as an SNT, is humanap naman ng partner na mag invest na magkaroon ng wifi sa Los Baños. And power bank stations. I don't know kung nakita mo na yun sa ibang bansa.
may mga to rent na power bank stations. So, ganun yung mga na-envision namin sa team namin, sa team Bagong Los Baños. We really want to make it na smart city siya. Na kahit bumagyo, hindi man tayo prepared in terms of kung paano na orchestrate yung mga bahay sa Los Baños. Pero we have resources na matatakbuhan ng mga tao na alam nila na, oh, dito ako makakakuha ng information, dito ako makakapag-charge, dito ako makakapag ganon. So, ayun, yun yung, I think yun yung isa sa malaking plano nung team bagong Los Baños when it comes to natural disasters. And again, ayun nga, i-reiterate ko, yung i-review yung IRR ng MDRRM para alam natin what to do pag nag-struck na yung natural disasters. Pang fourth question na po. So, ano po yung pwede natin gawin para ma-protect po yung Mount Makiling sa mga, halimbawa po, mga illegal activities, sa mga encroachment, yung mga ano po, gawain na hindi pang sustainable. Mm-hmm. Ano po. Um, Actually, hindi masyado mandated ang LGU for the protection of Mount Makiling because we have Pedro, di ba? We have the DENR here sa bayan din ng Los Baños. However, what we can do is really, kung merong mga reklamo, lahat yan dadaan sa sangguniang bayan eh. Lalo na pag dumulong talaga sila sa sangguniang bayan. Pag mayroong mga nakahuli, may gustong mag-report, that's when investigations can happen. Pero when it comes to giving permits or papayag sa mga activities in Mount Makiling, ang kailangan mo kasi dyan, DENR and UP actually, kasi it's inside UP, yung foothills ng Makiling. It's under the jurisdiction of UP. Pero NDNR. So, actually, wala kami masyadong, as far as I know, wala kami masyadong when it comes to protection of Mount Makiling. I think ang naririnig ko lang, ang tinatarget pa rin sa Mount Makiling is to make it tourism spot. So, pinapromote yung PIC2, UPLB. So, yun lang yung naririnig ko from Los Baños, from the LGU. Pero when it comes to making sure yung safe, yung ano niya, yung sustainability niya and yung mga environmental factors relating to Mount Makiling, I think it's really DNR. Okay. So, ito po, before we wrap up, what would you like to say po to the people of Los Baños about your commitment on environmental protection and conservation po? And syempre, me, as chairwoman na nagsusulong talaga ng SNT, I will make sure na I will make sure na yung mga magiging programs and projects natin once I'm elected, kasi appointed lang ako ngayon eh. Once I'm elected, yung mga programs and projects natin na i-implement ng municipality is we make sure na science-based itong mga ito. Ibig sabihin, hindi lang siya nakaka-address ng isang problema, pero nagagamit natin yung science at technology para science-based, kumbaga, empirical yung mga ginagamit natin na solusyon sa mga problema. Ibig sabihin, hindi lang siya band-aid solutions, di ba? Sustainable yung mga solutions na binibigay natin para um, through generation and generation, yung makikinabang sa kanya. So, yun lang. I think it starts with us sa bawat tao na we take care of our environment. And we, as citizens of Los Baños, we become active sa community effort na maging malinis yung ating bayan para preventive na siya kesa we address health later on. Ayun. So, yun lang. Thank you for listening. Let us continue exploring ways to preserve our beautiful planet. Bye bye. Thank you.